Hallelujah, Hallelujah. Kayong kay Kristo'y nabuhay, ay sa langit nakalaan, upang kay Kristo'y pumisan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Ito'y napopuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kaniyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, hindi madaling sumunod kay Jesus Nazareno. Nangangahulugang hindi madaling sumunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos, sa totoo lang po, mahirap. Bakit? Dahil nangangailangan ito ng iba yung paghahanda at sakripisyo. Subalit gaano man kahirap, ang mga pagsasakripisyo at ang pagsunod na ito, ang siyang magbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Gaano man kahirap, alam natin na kasama nating lagi si Jesus Nazareno sa bawat pagdurusa. Gaano man kahirap, alam natin na hindi tayo nag-iisa sa ating laban na ito sa mundong ibabaw. Sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin ang sinabi ni Jesus Nazareno. Walang aliping higit kay sa kaniyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo.
Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Kaya naman, ano ang magiging karanasan ng mga alagad at disipulo ni Jesus Nazareno sa kanilang pagmimisyon? Tingnan ninyo, bibigyan ni Jesus Nazareno ng kapangyarihan ang kaniyang mga alagad. Magpapagaling sila ng mga may sakit. Bubuhayin nila maging ang mga patay. Ang mga ketungin pagagalingin. Subalit pagmasdan ninyo ito. Bahagi ng kanilang pagmimisyon ang pagkakataong hindi sila tatanggapin ng ibang tao. Maaari pa ngang dahil sa pagpapahayag nila ng mabuting balita, sila ay dadakipin, uusigin, lilitisin, ipabibilanggo. At alam ko naman, wala sa atin nais dakipin, usigin, litisin, o mabilanggo. Subalit ang karanasang ito ay bahagi ng tinatawag nating tunay na paglilingkod sa Diyos. At makakaasa naman tayo na sa mga sandaling maranasan natin ang mga iyon, hindi tayo mabibigo at hindi tayo pababayaan ni Jesus Nazareno, sapagkat mararamdaman natin na sa gitna ng pag-uusig, aakayan at sasamahan tayo ng Panginoon. Si Jesus Nazareno rin, minsan niya nang sinabi, ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa kanyang mabuting balita, sapagkat bibigyan niya tayo ng tunay na katiluluhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabaluana ng sinuman ating mga kaaway. Kaya nga po ang magandang katanungan, minsan maitatanong natin, Father, pwede po bang wag na naming maranasan ang mga ganoong pangyayari? Hindi, sapagkat bahagi ng pagiging alagad ni Jesus Nazareno ang krus. Hindi tayo makikilalang alagad kung wala tayong binubuhat na krus. Gaya na lamang ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bahagi ng pagiging disipulo ni Jesus Nazareno ang pag-uusig. Bakit? Kasi sa mga ganitong pagkakataon, tayo ay mas lalong pinatatatag ng ating Panginoon. Sa mga ganitong pagkakataon, makikilala nila na tunay tayong alagad ng Panginoon. Bakit? Ipapakita at ipapamalas ng Diyos ang kanyang kagandahan at kabutihang loob. Sa paanong paraan? Nang dahil sa Diyos, hindi tayo kailanman makikipaglaban ng marahas at madugo. Nang dahil sa Diyos, magiging mabuti tayo at mapagbigay kahit ang ibang tao masama at hinihila tayo pababa. Nang dahil sa Diyos, matututo tayong magpakumbaba. Nang dahil sa Diyos, tayo ay laging papanig sa tama at totoo. Nang dahil sa Diyos, handa nating ibigay ang ating sarili sa ngalan ng kabutihan
at pagmamalasakit sa kapwa. Nang dahil sa Diyos, pupunuin natin ang ating buhay ng kababaang loob. At higit sa lahat, nang dahil sa Diyos, pipilitin nating mabuhay ng tapat at may kabanalan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, huwag po tayong mag-alala kung tayo man ay makaranas ng mga pagsubok, paghihirap at pag-uusig, sapagkat ang ating mga pagtitiis at pagsasakripisyo bilang mga disipulo at alagad ni Jesus Nazareno ang magbibigay sa atin ng kapanatagan ng buhay, ng kapayapaan sa pag-iisip, at ng higit sa lahat, magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.